Uyon ra, basta kay siguradoon sa gyud nilang kuan sila kang security gyud ba. Bahala wala sa ng bata, okay ra sa gyud kay basta kay nalang gyud bantay gani. Mas mayo para safety ang mga bata. Dili na mausap na daghanan na nga daot alang tungod ang sipon-sipon. Sa layuning maiwasan ang anumang karahasan at mapanatiling ligtas ang bawat paaralan na itinuturing na pangalawang tahanan ng mga estudyante, mas pinaigting pa ng mga lokal na pamahalaan sa Cebu ang kanilang hakbang matapos ang insidente sa Tacloban. Sa bayan ng Dumanhog, epektibo na simula ngayong araw ang total ban sa paggamit ng cellular phones ng mga estudyante habang nasa loob ng paaralan. No cell phones allowed in schools, be it elementary, high school sa atuang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises. Ang bawat magulang ay inatasang magsumiti ng kanilang mga impormasyon sa paaralan upang mabilis silang matawagan kung may emergency. Maglalagay din ng mga security personnel na magbabantay sa mga paaralan 24 oras. Bukod dito, lahat ng papasok na estudyante ay kinakailangang sumailalim sa mandatory inspection bago payagang makapasok sa campus. Samantala sa Cebu City, pinaplano ng pamahalaang lungsod ang paggamit ng metal detectors sa bawat gate ng mga paaralan upang maiging masuri ang mga pumapasok sa paaralan. Mao kaning magbutang gyud ta og mga metal detectors sa tanan nga eskwelahan. So we will provide each entrance nga naa gyud ang metal detector. We hope that today ato ning makuha so that we will already buy this emergency ni kaayo. Nakatakda ring pulungin ng lokal na pamahalaan ang mga guidance counselors at related fields upang pag-usapan ang mga isyong kinakaharap ng mga estudyante at ang mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang karahasan sa loob ng paaralan. Tinitingnan din ng LGU ang pagsasagawa ng simulation ng active shooting drills sa mga paaralan, katulad ng regular na earthquake at fire drills, upang maging handa ang mga nasa loob ng paaralan. Samantala, isang executive order ang nilagdaan ni Cebu Governor Bambari IV, ang Cebu Safe Schools Program. Sa ilalim nito, bubuo ng isang komite na mangunguna sa paggawa ng mga inisyatibo, mga rekomendasyon at iba pang hakbang upang tiyaking nananatiling ligtas ang kapaligiran para sa bawat estudyante. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.